gawas pa sa financial na rizki natin, badaniya, yani anong takwa na rizki. Yang ilmo na aatag ka natin ng sambok na speaker natin, okay? Di ko ngayon, ginamo yung natin speaker. Yani yung natin speaker anong yang graduate yani ng Kuliah Syariah sa Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Jamiatul Imam Muhammad ibn Saud al-Islamiyah wa ilahin kulli si Syekh Abdul Rahman Kadiraw yang kanang tafid lisa'in farhatan. Okay, takbir. الحمد لله رب العالمين أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga pasaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga lumon taganak sa agama Islam, adisang kamayo banwa sa Jama'atu Daris Salam Al-Faruq. Hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na ito ng Ramadan, 12 gabi na tayo. Subhanallah, napakabilis ng ating ayuno, na parang kailan lang nagsimula tayo, ngayon ay parang papunta na siya o malapit ng magpaalam. 12 gabi na ngayon. Kailan lang nag-moonsighting, kailan lang nagsimula ang unang tarawih natin, pagkatapos ganito na ang dumating na tayo sa 12 gabi. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala, inihiling ko sa Kanya, na nawa tulad ng tayo ay pinag-isa niya sa tinatawag nating sinisikap natin na Darus Salam. Wallahu yad'u ila Daris Salam. At si Allah Ta'ala ay ninananawagan, nag-iimbita, nag-aanyaya patungo sa tahanan ng As-Salam. Tahanan ng wala nang maririnig na masama, wala nang makakasamang shirk, wala nang makakasamang kufur, wala nang makakasamang bid'a. Yan ang tinatawag na Darus Salam. Wallahu yad'u ila Daris Salam. Kaya nga, nagdudua tayo pagkatapos ng ating sala. Allahumma antas salam wa minkas salam. Si Allah Ta'ala as-salam. Hindi ibig sabihin ng as-salam doon ay kapayapaan. Mali na pagtafsir yun. Ang pangalan ni Allah Ta'ala na as-salam ay huwa Allah Ta'ala al-munazzah anin naqais wal uyub. Si Allah Ta'ala ay malinis sa anumang mga kakulangan at mga kapintasan. Yan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Salam, isa sa mga pangalan niya, na malayo siya sa anumang kapintasan na iniisip ng tao sa Kanya. Hindi maaring si Allah Ta'ala ay magkaroon ng sifa o ng katangian na may kakulangan. Kaya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon siyang tinatawag na sifatul kamal o yung kabuuan ng kanyang sifa o perfect na klase ng katangian. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Si Allah Ta'ala hindi aabutan ng pagkatulog o ng antok. Kaya paano na lang kaya kung sabihin nilang namatay ang Panginoon? Waliyadu billah. Ngayon, ang mga kababayan natin na mga Kristiyano, nung Sunday, bumili na sila ng lukay. Yung, kuwan ng iyugan yung ng dahon ng niyog. Tapos, kanilang pinabindisyonan sa pari, kasi inaalala daw nila sa linggo pumasok ng Jerusalem si Isa alayhis salam. So, pagdating ng Thursday, bukas, magkakaroon ng Last Supper, huhugasan ng paa. Titignan nyo yan sa shrine sa Davao City,
mayroon niyang misa na gaganapin dyan, huhugasan ng paa, o sa San Pedro Cathedral, huhugasan ng paa ng mga lider, hahalikan ng pare. Kasi gugunitain yung ginawa daw ni Isa alayhis salam. Pagkatapos, pag Friday, mamamatay sa krus. Sa ikatulong adlaw, gibanhaw siya. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo, sa amahan. Mao na siyang, yan ang kanilang paniniwala. Waliyadu billah. Si Allah Ta'ala hindi maaring magkaroon ng katangian na kakulangan. Paano na lang kayang sabihing namatay siya? Sabi ni Allah Ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. At ikaw ay magtiwala kay Allah na siyang buhay magpakailanman, na hindi mamamatay. Kapag sinabi nating nakatulog, kumain, so sasabihin talaga natin, hindi yan Panginoon, hindi yan Diyos. Paano pa kaya kung mamatay? Alhamdulillah, binayaan tayo ni Allah Ta'ala ng tauhid. Binayaan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng pagka-Muslim. Dalangin natin sa Kanya na huwag tayong mamatay maliban na lamang na nasa tauhid tayo. Yan ang kaibahan natin sa kanila. Sa mga gabing ito, maaring nandito na sila sa Samal Island, nagbabakasyon na. Bukas, yung iba, hahaba yung pila sa may barge. Kasi dito na sila mag-spend ng Holy Week. Tayo, Holy Month of Fasting. Fasting tayo. Sila, Holy Week. Yan ang nangyari sa kanila, at yan ang nangyari sa mundo. Magtataka ka, sabi ko nga kay engineer kanina, magtataka ka mga professional, abogado, mga doktor, pero magdadasal doon sa Panginoon na namamatay. Magdadasal doon sa may balbas, mahaba ang buhok, Palestino, inilagay sa krus. Kaya sabi nila, at sa krus ikaw ay nakabayubay. Sabi lang ganun. Pwede ba nating gawing Diyos yun? Namatay, pagkatapos naging tao pa, pinanganak pa ng tao. Kahit ang sentido komon magsasabi na hindi talaga pwede. Paano pa kaya ang Quran? Paano pa kaya ang hadith? Kaya abadan, hindi pwede na gawin natin na mga kapatid ang mga hindi mananampalataya. Abadan. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Sabi ni Allah Ta'ala, hindi maaring maging inyong kapamilya, kapatid, kapuso ang mga hindi mananampalataya. Huwag din yung gawing kakamping. O ka-unit team. Bawal. Dahil nasa kufur sila. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, tunay na nagkufur ang sino man na nagsasabing si Allah ay pangatlo sa tatlo o isa sa tatlong persona, Amahan, Anak, Espiritu. Aliyadu billah. Kaya magpasalamat tayo kay Allah. Dakwayang kanatong pagpanginsukur sang Allah Ta'ala na mabawi kita mayon ng mga Muslim, na naging mga Muslim tayo, na hindi natin hinihingi sa Kanya. Kaya't habang tayo ngayon ay alam nating tayo ay nasa Islam, na dalangin natin kay Allah na papasukin niya tayo sa Kanyang paraiso, na samantalang hinihiling natin ito mula sa Kanya. Allahumma amin. Yan ang isa sa mga salita ni Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Kama anna Allah Ta'ala kama annana lam nakhtar, hindi natin kagustuhan, hindi natin pinili, hindi natin kadar ni Allah na tayo naging mga Muslim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Papuri kay Allah Ta'ala na siyang naggabay sa atin sa relihiyong ito, at hindi tayo magagabayan maliban na lamang na kung hindi sa gabay ni Allah Ta'ala. Hinihiling din natin sa Kanya na papasukin niya tayo sa Kanyang paraiso, na tayo'y nananalangin sa Kanya na papasukin dito. 12 na gabi na ng Ramadan, natapos ang 11 ng ayuno natin. Dalangin natin kay Allah na patawarin ang ating mga kasalanan. Nasallallahu ta'ala an nakuna min haula'i alladhina samu Ramadana imanan wa ihtisaban wa qad ghafara Allahu lahum ma taqaddama min dhanbihim. Allahumma amin. Dalangin natin kay Allah Ta'ala na
kabilang tayo doon sa mga nag-ayuno na nang dahil sa iman at nang dahil sa ating pag-asa, pagkasabik sa mga reward ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, sa mga araw ng Ramadan, kahit naghihirapan tayo, kahit marami tayong mga ginagawa, tuloy ang buhay natin, dalangin natin kay Allah na mapabilang tayo sa mga pinatawad ni Allah ang kanilang mga kasalanan. Ang kondisyon doon, imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Dahil sa iyong iman at nang dahil sa pag-asa mo, pagkasabik mo sa kagustuhan, sa mga rewards ni Allah sa mga nag-aayuno. Isang araw ng pag-aayuno, maging sunnah man ito, fard. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Bukhari at ni Muslim, ayon kay Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang araw na pag-aayuno sa landas ni Allah, ilalayo ni Allah ang iyong mukha, ang iyong sarili mula sa impyerno ng 70 taon. Imagine mo kung 29-30 days, ilang taon na yon kalayo mula sa impyerno ng apoy. 70 season ng winter, ng summer, ng lahat ng yan. Mga seasons parehas na hindi na natin naramdaman, naranasan sa mundo. Yung 70 seasons na yan ganoon kakalayo sa impyernong apoy, isang araw lang ng pag-aayuno. Subhanallah. Kaya alagaan natin ang pag-aayuno. Habang ayuno ka, ayuno ang tiyan mo, ayuno ang lahat, ayuno din ang iyong tenga, ayuno din ang mata at dila. Yan ang sinabi ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda, idha sumta falyasum sam'ak wa basarak wa lisanak. Kung ikaw ay mag-aayuno, ayuno din ang iyong bibig, ang iyong mata, wa udhunak, ang iyong tenga at ang iyong lisan, ang iyong dila. Ayuno din siya. Ibig sabihin, hindi siya gagawa ng mga bagay na makakadidact. Hindi naman mawawalang saysay ang iyong ayuno, pero masasubtract sa reward mo. Bababa yung rewards mo dahil doon. Nag-aayuno ka, para di akulong nan makagdam ng pegalong na gutom, magabidyo okay. Beto asiyasi, ang magbeto asiyasi. Alaminusa, beto din ang si mga tao rito. Nakukun ka, siya sila minusa, di ba? Kahit sa Davao City, may ganun din. Ayuno kayo, puwasa ba kami ni? Ano may tako magkalang? Malingkat man lang yung mag-just once bang ko puwasa? May ta, clear yung tingog mo tuhan? Clear ang iyong lalamunan? Kalupahan ko lang yung hapdi? Matayan na magpuanan diyan. I did my best. But I guess my best wasn't good enough. Ayuno ang tenga, ayuno ang dila. Kung hindi ka dito sa panahon na ito ng pag-ayuno, kontrolin ang dila sa anumang mga salita dahil mapabawasan ang iyong reward kay Allah Ta'ala. Hindi magiging kamil ang iyong thawab o ang reward mo kay Allah. Hindi ang ibig sabihin dito masisira. Mali din yung interpretation nila sa hadith na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Sa hadith Imam al-Bukhari, sino man ang hindi niya iwanan ang masamang salita, panglilibak, pagsasalita ng masama, pagmumura at ang pagsasagawa nito habang siya nag-aayuno, pagiging salbahe sa kanyang mga kilos, ay hindi kailangan ni Allah ang kanyang pag-iwan sa kanyang inumin at pagkain. Hindi ibig sabihin hindi tanggap. Kasi kung tarika na tama pala, ikhlas pala ginawa niya. Kaso lang, along the way, tao ka, ganyan talaga. Makapagsalita ka ng kwan. Tinatry ka ni Allah sa sabar mo, so nakapagsalita ka ng hindi maganda. Masira ba agad ang ayuno mo? Kasi yung iba magsasabi, sige, pagkandagay. Sabi nilang ganun, madyaw pawa ko pag sahur, pag kandagidan saan? Maling na interpretation sa hadith yun. Ang tama doon, panatilihin mo ang ayuno mo, iwasan mo yung mga pinagbabawal kasi ang makakabawas sa reward mo, ang makakasira ng tuwiran o makakawalang saysay sa lahat ng mga reward, kufur. Pag nagkufur ka,
kahit sambayang mo, kahit hajj mo, walang bisa lahat yan. Yan lang, yan ang kaida o prinsipal ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Prinsipal ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, laysa hunaka muhbitun lil imani aw lil amali ala al itlaq illa al kufur o ghayra al kufur o ma'ada al kufur. Walang anumang makakasira, makakawasak sa anumang ibada ng pangkalahatan ng ganap maliban sa kufur o disbelief kay Allah. So ang disbelief, ang kufur, ang mga pinsan niya at kapatid niya, shirk. Yan. Kufur, shirk, nifaqul khalis. Yan. Pag-iispiya sa mga Muslim. Ang kapwa mo Muslim, halimbawa, kunwari nagsasala ka kasama nila, pero i-report mo doon sa mga masasamang ng mga hindi Muslim. Pagkatapos ipapadakip mo, ayan, ispiya. Nifaq, pag-iispiya sa kapatid mong Muslim. May iba yung ipapakita mo, sambayang, puwasa lahat sa labas, pero sa loob-loob hindi. Iba, kufur. Na yan. Ang tinatawag namang shirk, Muslim ka, pero tinatambalan mo si Allah. Sa tuwing nagkakasakit ang anak mo, madto ka pa mangungubat yan tulong. Si mangungubat, sabi nung magtatawal, kawa-kaulong niya, pagbili pa adto ng manok, tumbok, virgin ubos. Maputi, tapos virgin. Ano na yung kuhan kay imam na pagkatigamta na virgin? Basta kay virgin. Virgin na manok. Pagkabos, pagbili ng pintilpin, pagbili ng balde, pagbili ng kartulina, project na yan. Kay subuan ka ng imam, paggubos, minini. Shirk kay Allah Ta'ala. Bakit? Kasi yung manok na yun, iaalay sa iba bukod kay Allah. Siyaway lang niya sinapo, kiwan lang niya singkuan, subay siya ni sumbayan kambing. Subay daon mato pabod tapol, pabod tumantangis, patampat lang niya singkapuan niya. Bangdi ka to, asama la saubangon. Daon madama to pakapuan. Pasawbangon, ba't kaubatan lang niya si mga po? Siyaway na sa yan to. Dahil yan ay kiners na sinumpa na ng mga lulo, mga ninuno, kasi hindi na nadala doon. Nabihansa. Na maniwala ka naman, para lang maligtas na yung anak niya. A'udhu billah. Para maligtas yung anak niya. Sabi ni Allah Ta'ala na sinabi ni Ibrahim a.s. Binanggit ni Allah Ta'ala ang sinabi ni Ibrahim, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kung ako'y magkasakit, kay Allah ako humihingi ng gamot. Sa Kanya siyang nagpapagaling sa akin. Hindi naman ibig sabihin na huwag ka nang uminom ng gamot. Pagagalitan ka ni Susan Roses. Huwag mahihiyang magtanong. Siyempre naman, nasakit ang ulo ko, ano ba ang kuha ng gamot ito? Walang problema, asbab yan na sahiha. Basta't huwag ka lang magtiwala na sabi mo, itong gamot na ito talaga ang makakawala ng lahat na wahag. Kasi nandyan si Allah Ta'ala, sabab lang yan. Ustad, ganun man din yung kanami, niyat adto sapagkat to sang yaga tawa-tawa, kanami, yang yaga pangtawal, kay sabab gidyan, sabab pero sabab na wa makatidto. Sabapan na hindi tama. Gair syar'i. Asbab gair syar'iyya. May mga sabab na hindi tama. Kasi bakit? Yung manggagamot na yan, nagkiklaim ng ghaib. Nagkiklaim na nakita niya daw yung jin. Hindi mo nga alam kung si Jin Garcia ba yung nakita niya. Hindi mo alam. Anong jin yung nakausap niya? Baka mamaya, emperador jin. Lasing yung manggagamot na yun. Ibang kunwari. Tapos sabi niya, pagkuha na natin, gamutin. Ganito ang paggamot dyan. Para makuha ng sumpa, kuha ka sabi niya ng tanud, itom. Putulin natin. Supaya lang niya maiglaw niya in sukna, sinkamaasan. Pag maputol to, ibig sabihin yung anak mo hindi mamatay, na namatay. Bang ako? Kaya ikaw kunulong niya, Tuan, ba't igon tayo sabing liog mo? Ba't ang liog mo? Joke lang. May mga nagkiklaim ng ghaib. So ang doktor hindi nagklaim ng ghaib kasi meron siyang mga test.
may mga microscope, may mga kwan. Kagaya din ng nagsasabi ba, na nagsasabi sa atin, tuwing halimbawa medyo maulap, sasabihin natin, parang uulan. Hindi shirk yun. Yung iba sabi nila shirk daw, hindi shirk yun. Kasi may sign man, may nakikita ka. Ang problema kung napakaliwanag ng araw, tapos sasabihin mo, wala ka namang basihan, sabi mo na panaginipan ko uulan. Mangyayari ang panaginip ko. Yung gano'n, nagkiklaim ka ng hype. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil si Allah Ta'ala, siya ang nagpapangyari ng lahat. Ni kamatayan mo, hindi mo alam. Ni ang kwan mo, saan ka mamamatay, paanong paraan, hindi mo alam yan. Si Allah Ta'ala ang may kaalaman yan lahat-lahat. Inna Allah alimun khabir. Ang kahulugan, mga minamahal ni Allah Ta'ala, nandito tayo sa ating pananampalataya sa tauhid, andito tayo sa din ng tauhid, na pangalagaan natin na huwag masira ito sa pamamagitan ng kufur ng nifaq. Napakahirap magpuasa, pagod-pagod ka magpuasa, pagod-pagod ka magsala, tapos yun lang pala, wala kang mapapala. Kasi sasabihin ni Allah Ta'ala, وَقِدِمْنَا إِلَىٰ عَمَلٍ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yung kanilang mga ma'amilu min amalin, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَعَمِلُ min amalin, yung kanilang mga ginawang gawain, paghihirap, hajj, sambahayang, lahat, tapos ginawa naming mga alabok. Bakit naging alabok yun? Naging alikabok kasi kufur. Sa last ng buhay niya nagkufur. Kung dadaan siya doon sa Cotabato, doon sa may libutan, sa tabiran, tatapon siya hagis siya ng piso para hindi madisgrasya yung motor niya. A'udzubillah. Bago pagdadaan sa gabi, tabi-tabi po, nuno sa punso. Dili muluwa sa kwan kay ala kaning samal dagan rabanig mga jin diri. Ayog tudlo diha kay maputol na, ayog yung itudlo. Unya kung matudlo dihi ko 5 malagi na nga putol. Ayaw gigid saan pag kuan kay iyang punong awon gyapoy utaw-sad tanan man gyud na pamuyan man gyud na sa jin anya magsi di na day ka mabuhi day sa kalibutan, magsige na lang kag tabi po. Unsa naman Muslim man ka, ang imo dapat kinay mo a'udzu billahi minash shaitanir rajim kana sa Allah Ta'ala ka mangayo. Dili dito sa tabi-tabi nuno analipay na kani kay nagduwa sa kuha. Dito sa akin, yan ang gusto ng jin, ng mga shayatin, yan ang gusto nila. At sa buwan na ito, nakatali sila. Yung mahihina sa kanila, sabi ni Imam Al-Qurtubi, yun ang hindi nakatali. Yung mastermind nila nakatali. Kaya time nito, iyan yung panahon na dapat mamakot kita mayo. Ito yung dapat manamantala tayo, na habang nakatali sila, yung mastermind nila, magsikap tayo na labanan yung mga mahinang syaitan at yung mga nandito sa nafs natin. Yun dapat. Para matamo natin ang faida ng pag-aayuno natin. Ang faida ng ating pag-aayuno. Mga kapatid sa Islam, lisaimi farhatan. Sabi ng sugo, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ang nag-aayuno ay magtatamo ng 2 kaligayahan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam yun, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih bisiyamihi o bisawmihi. Yung kaligayahan sa panahon ng pag-iftar niya. Sabi ng mga ulama ay idha aftara, natutuwa siya. Idha aftara, kapag siya ay natapos ng mag-ayuno, fariha li'annahu, o nasasabik siya, natutuwa siya, li'annahu qama aw naam aqama syir'atan min syara'iddin o syiaran min sya'iriddin. Kumbaga siya ay nakapagtayo na itatag niya ang syiar o isa sa mga sagisag ng din. Wa may yu'azzim sya'irallah, sino man ang dinadakila nila ang mga syair o sagisag ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay pagbibigyan ni Allah Ta'ala ng gantimpala na ganang sa Kanya, mula sa Kanya. Yan ay sagisag ni Allah, ang pag-aayuno. Inutos niya
Inutos siya sa atin, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, upang magkaroon kayo ng takwa, ng kalasag laban sa impyernong apoy. As-sawmu junna. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ayuno ay kalasag. Kalasag sa alin? Kalasag sa syahwa. Kaya itong syahwa natin, kung hindi natin ito makontrol, sakit ito. Dalawa ang sakit ng puso, maradu syubha wa maradu syahwa. Maradu syubha o yung sakit ng syubha, ito yung shirk, kufur, bid'ah, pag-ibig sa bid'ah, pag-ibig mo sa mga kuwan, pakikipag-alyansa mo sa mga kalaban ng Islam, laban sa mga Muslim. Yan ay maradu syubha. Syubha yan dito. Maling intindi sa tafsir, maling intindi sa kuwan, sa hadith, at gusto mo na dun ka mag-stick sa kuwan na yon, yang kamo kapot-kapot ng mga katikadong maradu syubha, sakit ng syubha. Mawawala yan sa pamamagitan ng ilm, pag-aaral at pagtanggap sa katotohanan, wa qabulul haq. Sapagkat sino man, sabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ang hindi niya tanggapin ang katotohanan, man lam yaqbalil haq ibtalahu Allah biqabulil batil. Sino man ang hindi niya tanggapin ang katotohanan bilang totoo, na siya ay napaka-clear na katotohanan, susubukin ka ni Allah ta'ala, ang trial sa iyo ni Allah, tatanggapin mo kahit batil na siya. Hindi mo na malalaman bakit batil ba ito, mali ba ito, tanggapin mo na lang siya. Kakainin mo na lang yun. Bid'a man ustad ang magsabi ka, magdua ng sama-sama sa kanduli. Laong ng imam, amin ya rabbal alamin, amin, mag-amin ubos. Bid'a man yan, imam, ay do pagkuhan kay yan dayang matahan nami, ikamatngunan nami. Kamu iso pa kamo iso. Sisipon pa kamo. In kami ini nabulat na kami habiya ini. Din man kamo nabulat ha. Wrong. Ano pala ang pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Was there even a time, meron bang hadith na nagsasabi na banggit, kahit mahina na hadith ng propeta ay sabi niya sa mga sahaba, bago kumain magdua tayo ng ganito. Meron ba? Wala. Bagkos si Amr ibn al-As, nung bata pa si Amr ibn al-As, malikot yung kanyang kamay kahit saan pupunta-punta. Asikwan pala si Mu'adh ibn Jabal, ang kanyang kamay pagkakain kahit saan pupulot, kaliwa minsan ang pagkain niya. Gibadlong siya sa Nabi. Kinurek siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Nabi sa kanya, ng Nabi, Sammillah wa kul biyaminik. Makasud si Samillah to. Sammillah wa kul biyaminik. Kapag kakain ka daw, banggitin mo ang pangalan ni Allah. So ano yun? Bismillah. Yan pala ang kuha ng pagkain. Kadugay-dugay na nato diri sa kalibutan mo. Walang gyapon na kabalo. Bismillah. Wa kul biyaminik. At kakain ka sa pamamagitan ng kanang kamay. Ya Ustad, ano yung Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhabannar? Daif. Mahina. At ano mang hadith na daif, hindi pwedeng iugnay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. At nagkakaisa ang mga ulamaul hadith. Mula kay Imamul Bukhari, Imamul Subki, Imam Ibn Hajar al-Asqalani, at ang iba pang mga muhaddithun, ulamaul hadith, Sheikhul Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahumullah ta'ala jami'an, na kapag ang hadith ay daif, hindi pwedeng gawing dalil sa ibada. Pag-ibada, pagsamba, nagkakaisa sila doon. Ijma' ng mga muhaddithun yun. Na kapag ibada, hindi pwedeng ang batayan niya hadith na daif. Kasi ibig sabihin nun, hindi ginawa ng propeta at hindi niya sinabi. Ibig sabihin nun, invento. Ngayon pa na mga kuwan na ito, mga araw na ito, pag ika-15 na ng gabi ng Ramadan, laong si mga tausog, bingon in tarawih. Ibig sabihin nun, babalik ta rin na ang tarawih. Bakit? Magkunot na sa kalagitnaan. Tingnan nyo, 12 pa ngayon ang kuhan. Ako,
simula ng Ramadan hanggang matapos, kung ako ang mag-iimam, magkukunot ako gabi-gabi sa witir. Kasi ang witir, kahit Ramadan, kahit hindi, masro na magkunot ka. Kahit di ka magkunot, okay din. Kahit hindi Ramadan, magkunot ka. Hindi lang naman sa Ramadan yan. Saan naman nakuha yan na kailangan sa ika-15 ng gabi ng Ramadan? Tapos walang dalil. Kahit kapirasong dalil, kahit ritaso, wala. Saan tayo magbabatay kung hindi sa dalil? Di ba dyan tayo nakabatay? Bismillah. Pag-adan ng muaddin sa Maghrib, Bismillah. Pagbaba ng araw, Bismillah na. Wala nang babasahin pa, Allahumma lakasumtu wa bika aftartu ala abika amantu ala rizkika aftartu. Ang hadith na ito, da'if. Ano pala, Ustad, ang sahih? Ang sahih, ang nababanggit sa Sahih Bukhari at ganun din kay Imam Tirmidhi sa Sahih Jami, kapag matapos ka ng, nakakain ka na, nakainom ka na, babasahin mo, sunna na basahin mo, dhahabat dama' wa ibtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ibig sabihin, napawi na ang uhaw, nabasa na ulit ang mga ugat, at napagtibay na ang gantimpala ng ayuno ayon sa kalooban ni Allah. Ayun na, tuloy ka ng kain. Yun ay pagkatapos pag nakakain, Bismillah, yan na. Tunga-tunga mo, yaw-yaw kagamay, dhahabad damao, wabtallatil uruq, mathabatal ajar insyaallah. Yan ang sunnah. Yan ang sunnah. Dito sa mga araw ng ating pag-aayuno na ito, makakamta natin, idha aftara, ang mu'min, ang nasaim, nag-aayuno, kapag siya ay mag-iftar na, maano niya ang kasiyahan sa pamamagitan ng dahil sa pagtatag niya ng syiar ng isa sa mga sagisag ng din, ang pag-aayuno sa Ramadan. Pangalawa, idha aftara, fariha bisawmihi wa fariha, yung kanyang tinatawag na tuwa niya sa kanyang, dahil sa tagal niyang pagkagutom, pagkauhaw, uminom at kumain na siya. Yun ay ayon din sa kuha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, na natupad niya ang kautusan ni Allah nang sinabi ni Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal layl. Kumain, uminom kayo hanggat makita ninyo ang hiblang puti at ang itim na hibla ng fajar, at kumplituhin ninyo ang inyong pag-aayuno hanggang umabot ang dumating ang Maghrib. So sa Maghrib, break ka na ng fast. Sa pagbaba ng araw. Ustad, ano ba ang tinatawag na waqt ng fajar? Dito nalilito ang karamihan. Kahit hindi sa Ramadan. Ang iba na dito na tayo sa may tabing dagat nakatira, na hindi pa tayo marunong tumingin ng waktu. Nasa napakadilim pa, nag-adan na tayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wala pa man ito'y fajar. Wala pa'y fajar. Ang sinasabing fajar na yun, ang fajarul thani, ang pangalawang fajar. Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Ang fajar ay dalawa. Fajrun, sabi niya, kasarhan, kadanabis sarhan. Para, sabi niya, ang unang fajar, sabi niya, ay kagaya ng tinatawag na buntot ng lobo. Buntot ng lobo. Nakita kayo ng wolf, yung buntot niya. Pag makita mo dyan, sa sikatan ng araw doon, na para siyang lobo, akuan ng lobo, buntot ng lobo, yung liwanag, pero nawawala din kaagad, iyan ay hindi totoong fajar. Iyan ang fajar na nag-aadan si Bilal. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yamna'ukum, sabi niya, adhanu Bilal ibn Rabah min ash-sharabi min at-ta'ami wash-sharab min al-akli wash-shurb. Sabi niya, inna Bilalan yu'adhdhinu, sabi niya, bil-lail fakulu washrabu.
Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pag narinig niya si Bilal ibn Rabah na nag-adan, ay sabi niya, kumain muna kayo kasi gabi pa yun. Ibig sabihin, yan ang last na part ng gabi. Kaya kung nasa Saudi Arabia, nakatatbik ito doon. Ito ang apply doon. Kahit hindi Ramadan. Kahit di Ramadan. Unang adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ito yung warning na dapat yung mga hindi pa nagtatahajjud pa, hindi pa nagwiter, madali na, magwiter na. Yung mga gusto magayuno, magsahur na kasi malapit na ang Fajr. Ha? Wa inna, sabi niya, Ibn Maktum, si Ibn Maktum, yung bulag, la yu'adhinu illa fil fajr o fil subh. Si Abdullah bin Maktum o si Ibn Maktum, siya ay nag-aadan kapag fajr na. Kapag fajr na talaga. So yun, mag-stop ng kumain, magkuhan na, kasi yun na yung time na halal na ang magsala ng fajr at haram ng kumain at uminom. Sa isang hadith, al-fajr fajran, fajrun yuhillu at-ta'am wa yuharrimu as-salah, wa fajrun yuharrimu at-ta'am wa yuhillu as-salah. Yung fajr, unang fajr, haram kang magsambayang ng fajr doon kasi hindi pa fajr yun, gabi pa. Gabi pa, unang fajr, yun tinatawag na fajrul kadhib. Al-fajrul kadhib, sinungaling na fajr, hindi pa totoo kasi bumalik pa siya. Yung kanyang liwanag na wala. Pero kapag mustatilun bil ufuq, sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, kapag nakita mo siyang parang parisukat na siya sa ufuk, dyan sa makikita mo na yung puti at klaro na siyang ganun, umaangat na, yan ang fajr. Dyan kayo bawal lang kumain dyan yung mga nagayuno at halal lang mag-adan para sa salatul fajr, fajr thani, magsala, magsabayang, magsunna, magfard. Yan ang sinasabi. Na dapat yan ang tinatatbik natin. Lalo na ang mga muaddin. Warning yan sa mga muaddin. Mga muaddin, tama, okay naman yun, meron tayong kalendaryo, pero wag lang yan ang batayan natin. Kailangan natin, kalendaryo, estimation yan. Titingin din tayo sa waktu. May hadith. May magwalay hadith. May hadith. Gitudluan man ta. Ang zuhur mo tanaw gyapon ta, tempa. Ang mga kuan ba ani, ang anino ba sa mga butang ani, inani na? Tanaw nimo kung gibutang dia 11:40, zuhur na daw, tanawa diha sa bago ka magadan. Sa 39 pa lang 40 magtanaw na kadaan. Pag nakita mong tumama, magadan ka. Pero pag hindi tumama, hintayin mo na dumating yung waktu. Kasi responsibility yan ng muaddin. Sinabi ni Ibn Sunni o binanggit ni Ibn Sunni sa kanyang sahih ang hadith na ito na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at hasan ito, sabi ni Sheikh Al-Albani, inna min khiyari ibadillah o inna khiyara ibadillah alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal adhilla li dhikrillahi azza wa jal. Ang pinakamainam, maigi sa mga alipin ni Allah, yung binabantayan nila, pinapangalagaan nila ang araw, ang bituin, ang mga anino, ang buwan, sa kanilang pag-alala kay Allah Ta'ala. Yan ang kauman natin, yan ang umman ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi tayo magbase lang sa kalendar. Hindi natin sinasabing bid'a ang kalendar ng waktu ng sala. Hindi bid'a. Kaso lang, kung doon ka lang mag-rely at hindi ka natitingnan sa waktu, critical ka, doon mo i-base yung waktu ng sala mo. Responsible dapat ang muaddin, titingin siya. Naalasan pa tayo ng mga matatanda natin noon. Hindi natin sinasabing mali sila lahat. Meron ding tama sa kanila. Yung tama nila, yung pagtingin nila sa waktu. Na tama ba? Nandito tayo sa dagat, lalo na tayo, mga taga-Samal, mashallah, nakapakaswerte nyo. Sa waktu, mapawalaban yan. Napakaklaro ng waktu dito sa inyo. Oops, pajar na. Pasok na. Pumasok ng waktu, maghrib na. Kanina lang, paglubog ng araw, lubog na yun. Hindi nyo kailangang hintayin na madugom na masyado yun. Paglubog, paghurub, mismo pagbaba, yun na yung waktu ng maghrib. Ustad, una yung pagkaunaon namin, yung pagbukaw, pag-adan. Yung muaddin, babantayan niya.
kung sunset na. Pagbaba mismo ng araw, break na siya, adan na siya, para sabay lahat makapagkuhan. Yung mga nasa bahay, marinig, mag-iftar na rin sila. Ganyan dapat tayo. Ha? Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na mula kay Abu Musa al-Ash'ari, sa hadith sa Sahih al-Bukhari, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nahnu ummatun umya, la naktubu wa la nahsib, wasyahru kada wa kada, ay taratan 29 wa taratan 30. Tayo ay kasabi niya ay umma ng propeta sallallahu, tayo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bayan tayo na hindi tayo kailangang magsulat at magbilang. Ano ibig sabihin nito? Sabi ni Imam al-Qurafi rahimahullah ta'ala sa paliwanag ng hadith, hindi ibig sabihin nito na bawal na tayo magsulat, magbilang, hindi ganun. Mga inventor natin, mga magagaling sa mathematics at sa calculation, lahat-lahat sa calculus at trigonometry, mula sa mga Muslim, hindi ba? Algebra. Ang ibig sabihin lang noon, hindi tayo doon mag-rely. Hindi natin kailangan yun. At tingnan nyo ba, pag nagayuno tayo, titingin tayo sa buwan. Malaman natin ang mga buwan, ang Dhul-Hijjah, Dhul-Qa'dah, ang Muharram, Safar, sa pamamagitan ng hilal. Hindi sa pamamagitan ng pagbibilang sa kalendaryo. Hindi tayo dyan nakabatay. Babasi tayo sa hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatanong kanila tungkol sa mga bagong buwan. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Ito ay mga takdang oras, tinatakdang mga oras sa mga tao at sa hajj. Yung zaka mo, yung haul ng zaka mo, yung idda ng mutallaka, ng hiniwalay, sa hilal din magbatayan. Hindi pwedeng magbatay sa si March, April, May. Hindi. Mali. Napundo na akong kwarta, 50,000 pesos. Ako ning na-receive atong April. Karon kay April 2023 na, magzaka na ko. Mali. Ngano, asa na mo gibase? Gibatay nimo sa Gregorian calendar, dili sa lunar nga, dili sa Hijri, hindi sa Hijra. Mali yun. Sa Hijra ka magbatay. Sa Hijra. At sa bawat 29 ng bawat buwan, para matakid kung ano yung mga quantity, meron dapat tumitingin sa buwan. Doon, magapuno daw yung Dhul-Hijjah, magapuno daw, ganun dapat. Di tayo dapat pabaya tungkol dyan. Kaya sabi ni Sheikh Al-Albani rahimahullah, nung nabubuhay pa siya, sabi niya, dahil doon sa Urdun, kung saan siya nagsasala, saan siya nakatira, madalas na hindi pa talaga dumadating ang Fajar, tapos na sila nagjamaa sa masjid. Kaya perte pang ngit-ngita taon, gabi pa to ilang sala. Kaya si Sheikh Al-Albani hindi siya sumasabay doon. Doon siya nagsasala sa tama ang kanilang waktu ng Fajar. Pinapakita niya na ito ang sunnah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, asfiru bil Fajr. Mag-ispirar kayo sa Fajr. Ibig sabihin yung lumalabas na yung kanyang liwanag. Huwag kayong matakot na hindi kayo makasala sa basin buntag na manggusad. Dili man, kaya mo man ang wakto sa Fajar. Wala pa man nanigawas ang adlaw. Ang tama nga wakto sa Fajar, mauto siya. Kaya responsibility ng mga muaddin. Mga muaddin, di mayo kapang dupahan sa alaw na mauri. Hindi nyo kayang abugaduhan sa araw ng paghukom. Ang sala ng mga tao na nag-adhan, nag-ikama na kayo sa hindi pa tamang wakto niya. Ang adhan, i'lam bidukhulil waqt. Ang adhan, tinatawag na i'lam bidukhulil waqt. Palatandaan sa hudyat sa ng pagpasok ng wakto. At isa sa mga syart ng ating sambahayang para matanggap, dukhulul waqt, pagpasok sa tamang wakto. So dapat doon tayo. Ang iftar at ang pagtigil natin sa pagkain, doon nakabatay sa tamang wakto, sa tamang oras. Kasunod, ang tamang oras hindi sa relo. Ang tamang oras sa oras ng pagbaba ng araw at paglabas ng Fajar. Yan siya. Pangalawa, farhatun inda liqa'i rabbi bisawmihi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih
falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahada. Sino ikasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nais niyang makatagpo ang kanyang Panginoon, inaasam niya? Sino ba sa atin ang ayaw nating makatagpo ang Allah ta'ala? Meron ba? Meron ba sa atin? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Muslim, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Sino man ang gusto niyang makatagpo ang kanyang Panginoon, gugustuhin din ni Allah na makatagpo siya. Ang mga iba't ibang sekta at denominasyon, sabi nila, makakatagpo na namin ang Panginoon, pinaagi lang niya sa bunyag. Moto ilublob sila sa pastor. Tingnan nyo ba? Ang mga tinatawag na kamunungan ng mga tao, ng mga utaw. Di ba? Sabi ng pastor, makita na gid nimo ang Ginoo karon. Sige, ilublob sa dagat. Pa. Diya pagid sa diri pagid banda sa isa ka beach diri. Ilublob. Oh nya, tunga, nakita na nimong Ginoo. Wala pa pastor. Oh, ta. Karon nakita na nimo, wala pa gyud. Unya kay murag malumos naman gyud. Nagkapakapa na. Nakita na lang gyud pastor. Naningkamot di sila tanan, nagsisikap sila lahat. Naakala nila nakita nila ang Diyos. Tignan nyo, pag Easter Sunday, ang mga Katoliko, meron silang tinatawag na salubong o sugat sa Bisaya. Tignan nyo ba yan? Yung mga ribulto nila, fajar tayo dito, sila, magpajar din sila ng kanila. Sa shirk, magtatagpo yung Birhen Maria at yung Jesucristo na ribulto. Kasi nagtagpo na daw, kay nabanhaw na si Jesus. Yan ang gusto nilang i-promote na matatagpuan ng Diyos doon sa kanila. Aliyadu billah. Kasi Diyos daw ay pag-ibig. Mayroong lumapit sa akin, isang kapatid natin sa Islam, mga Muslima, makinig kayo. Isang Muslima, bangsa natin, taga Davao, Kagan. Sabi niya, Ustaz, Alim, magadusa ba ako kung malugwa ako sa agama Islam? A'udhu billah. Magkakasala ba ako, Alim, kung ako ilalabas sa Islam? Sabi ko, bakit sister, bakit mo naisip yan? Sabi niya, kasi hindi ko naramdaman sa Islam, sa Kristyanismo ko naramdaman, ang Diyos ay pag-ibig. Ano ko na ba kay, masigda kay kasintahan nga, Kristyan, upat ka tuig namin, namoto'y pag-ibig. Upat ka tuig na silang uyab. O nagplano na siya nga magmurtad. Ito yung dapat, subhanallah, nakakalungkot, nakakadismaya. Habang, sabi ko sa kanya, habang may mga pastor, pari, obispo na pumapasok sa Islam, ikaw naman aalis ka sa Islam? Sige nga, sabi ko, kung halimbawa maging Kristiyano ka ngayon, waliyadu billah, kaya mo ba na depensahan ang Trinity? Kaya ni mo? Doktrina ng Trinity. Actually, Alim, confused pa ako. Subhanallah. Magdua ka kay Allah. Bakit ka nagko-confuse? Kasi tumatak sa puso mo na ang reliyong Islam ay hindi totoo. Mula sa pagtarbiya sa'yo, mula pagkabata. Yan ang namulatan mo. Kaya kayong mga Muslima, kayong mga magulang, mga wali, mga auliha, ng mga anak ninyong babae. Sa panahong ito, huwag ninyong pahirapan yung inyong mga anak. Kung mayroong Muslim, nagsasambayang, nagkagusto sa anak ninyo, tanggapin ninyo sa mga pamamain. Tingnan nyo ang laking fitna na nangyari dito sa atin, pati sa live yung mga nanonood. Presyuhan ng malaking duri yung mga anak. Pahirapan pa. Dito sa atin, hindi naman masyadong magtaas, pero pahirapan kasi kailangan yun. Ang gibaka mayo. A'udhu billah. May katigis yung pamasa katigis sa api. Sa mga maranaw, may puro-puro. So, kailangan na, bigay na namin sa iyo 2 million. A'udhu billah. Mga tauso ka mura. Pagka nals lang niya anak na mo ini, nasubay lang niya biyan, mga sa kurang-kurang lang niya ba 500,000. Way paron lang yan mahal basingan, iban lang niya biyan sinamuin pagsulugon nila yon, amun badyo lang niya sinamin pangantin. La hawla wala quwata illa billah.
Wala pa doon ang 3 days na celebration bago ang kasal. 3 gabi, may organ na, may kuwan. Natignan ninyo, umingon na lang mangyud na ang babae nga, may pagbisaya na lang akong mabana ni. Kay gamay rang gastuhan ni moingon raman tong nga, importante ani kay kwanta sa Ginoo. Ikaw ug ako. Alam niyo, natatawa tayo pero nangyayari sa society natin. Bakit? Oy, makinig kayo. Psst, ayaw mong gara. Kay tinuod na, nagkahitabo. Tinuod! Ing nakugbakakon kung ang mga kababainan inyo habang ginatanaw ang mga Muslim nga mga gusto ninyo one day baka ba na mo og sama ni Umar ibn Khattab o ni Abu Bakar as-Siddiq da ba? Wala. Wagay mo kailas guro. Pero gingnon mo makabana kag kanaong ni Inchong Di og ni Piulo Pakwak og di Kukubaktin. Kuan gyud kami mo adlaw-adlaw makita nimo sa TV. Crash de bo pirmi. A'udhu billah. Kabalo ba mo? Ang pinakaahwan, pinakagaan. Makinig kayo, na daraja nga ranggo sa mga kufar didto sa impyerno, mamatay sa kufur, tiglimpyo ug nana sa mga ginasunog didto sa impyerno, tiglimpyo, tighakot. Limpyoon nila ilang kaunon. Unya, malipay mo, kay gigwapuhan mo sila. Ay, gwapo gid. Artista. Di magpamunak. Mukatawa ta, di bito na mga hugas. Laong sintoso, gilabad sadya. Bang magihi. Tinuod. Kita, ang Muslim, bisan panag kanaong ni Rene Riquistas, dili kay sa gwapo pero mas maayo pa na siya kaysa sa pinakagwapo nga kafir. Wala abdun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Ingon ang Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah, ang ulipon, ang alipin na lalaking Muslim, mu'min, mas mainam pa yan kaysa sa kafir na napakagwapo, na namamangha kayo, kagwapo gyud, head turner 365 degrees. Pero nasa shirk, nasa kufur, nagampo sa Ginoo nga mamatay, nagampo anang naadiya sa dakong simbahan nila nga nagbahag. Matud pa sa mga badyaw si Tarzan. Magay ko kita no. Pero yan yung buna, yan yung realidad. Paano natin naharapin si Allah subhanahu wa ta'ala? Kung dyan tayo umiibig sa mga kufar na yan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahab. Ang tao ay kasama niya ang kanyang iniibig. Musta? Kana pong mga lalaki, allowed man sa ilaha magminyo og ahlul kitab. Tama. Allowed. Pero ingon pa ni Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, kanang wala nagyulain ka maminyuan. Og kanang naa sa kusog ang Islam anang nga panahon. Tanawa. Kay basiyon niya po ikaw lalaki, allowed man sa ako magminyog ahlul kitab. O sige, pag minyog ahlul kitab, ang problema, wala pud kay kusog, huyang pud ka. Gitudloan, nagkaog baboy mong anak. Pag ampo sabi Maria Purisima, isa ka amahan namo, isa ka Gloria Patri, og tulo ka man, og kanang maghimaya ka Maria. Ni apil na og Floris Di Mayo imong anak. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Kinsa man ang anak ka na? Anak ni Ahmad, anak ni Abdurrahman, anak ni Abdul Aziz, katugong Muslim, katugong muklo, na dito nagpuyos kuhan. La hawla wala quwwata illa billah. Maayo na paminawon. Magminyo ka og ahlul kitab, babae, kanang naka sa kusog. Nasa kusog ang imong kuhan, kusgan ka nga Muslim. Na kay principle, og siya ang madala sa Islam, dili ikaw ang madala. Ang babae abadan dili gid pwede mo minyo sa lalaki nga dili Muslim. Mapahalul kitab, mapabudist man na. Dapat butangan nato na og balaod sa ato ang mga kuan.
Dili ta basta-basta. Nayuban sa to sorry karon nag-Muslim. Karong example, karong gabi nag-Muslim ang lalaki, gikasal taud-taud after 30 minutes sa anak nimo nga kagan o anak nimo nga tausog. Wa may kaso ato, wala may bawal ato. Pero ang problema dito, tanawa kung tignan mo kung yung pagtarbiyan niya ba, yung pagka-Muslim niya ba, saan niya dadalhin yung anak mong babae? Kasi baka mamaya, balik birthday yan siya, balik New Year, balik-balik doon sa mga kwan niya. Nagpakita lang para mahalal, para makamang danan niyang kananungaya. Makuha niya yung intensyon niya na makasal siya sana. Kaya kani kinahanglan gyud nga traditional Muslim wedding. Ang pangutana, nanatili pa ba siya sa pagka-Muslim niya? Di mo alam. Obserbahan dapat kung nag-Muslim na siya. Lagyan mo ng mga ilang buwan, obserbahan. Nagtinudan na ibagyod na imong biyenan na ay imong umagad na sa pag-Muslim niya. Baka mamaya babalik yan. Baka mamaya pupunta lang yan dun sa may bandang Pearl Farm, muinom nagtagay dito. Tama na yan, inuman na. Ang imong anak, dili lang kasulti kay mahadlok sa imo nga musumbong. Ang iyang bana, sige tama na yan, inuman na. Nangahurot ang inyong mga kanding dito nga binuhi kay gipang pulutan tanan. A'udhu billah. Unyog na anak ka, ikaw nga ugangan, Muslim sa dayon, kaya magkupya pa gani. Pang, idi na ko pang. Pati gamay pa magkinagan kaya. Dapat without maging mapagmatsyag tayo. Wallahi, dahan-dahan tayong ginaganito ng sosyedad, ng lipunan. Dahil sa hina ng kapit natin sa tamang akida. Sa manhaj natin, sa metodolohiya natin. Hindi pinagbabawal sa atin na hindi na ating pakitunguhan ng mabuti ang mga hindi Muslim. Tama yun. Hindi naman tayo ginigira, hindi inaano. Tama yun. Pero nung napapasok tayo doon sa kanila, sa sobrang pakisama, muhatag sila sa imuhag, painumon ka, sugot pud ka. Kay mo ingon man tong politician nga, bay, ako rabang patakaran diri, di ra ba ako makigatubang basta di ka mo shot. Yung Muslim ang kubos, shot lagi. Di lang ko magsaba. Bismillah lang diha. Sabi ni Abdullah ibn Mubarak, nung tinanong siya, man safala tu safala, sino sabi niya, ang pinakawalang kwenta sa paningin ni Allah? Sabi ni Abdullah ibn Mubarak, alladhi yuslihu dunyahu wa dunya ghairihi bifasadi dinihi. Yung kanyang inaayos ang dunya niya at ang dunya ng iba sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang agama. Ngayon na panahon, hindi tayo, di ba, makapaggawa ng anumang mga activities natin kung hindi involve ang politika, hindi involve itong mga kufar na ito, hindi involve itong mga niluluko tayo araw-gabi, nagkukufur kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinagpapalit natin ang agama natin, ang din natin sa walang halaga. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag ninyong ipagbili ang aking agama sa kukunting halaga. Na ngayon hindi lang pinagbili, kay pinakasalan na yung mga anak ninyo, sa huwis pa nagpakasal. A'udhu billah. Di ba? Ilan sa mga prominenteng tao, magiging kwento nila, yung asawa niya, alam niyo, tausog yan. Yung asawa niya, Maguindanao niyan. Bakit Christian yung husband niya? Bakit? Sino ang sisisihin natin? Mga sarili natin. Mga leader natin. Mga imam, mga ulama. Bakit? Dahil hindi natin pinanindigan ang obligasyon natin. Ang obligasyon natin ang pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama na nakabatay sa tauhid. Sinabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wardahu. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, man arada an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi syart Allah. Fatala qaulallahi tabaraka wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, sino man ang gustong magpamembro sa umma ng Muhammad, maging real, totoo na umma ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ibigay niya ang kondisyon ni Allah Ta'ala, ang requirement ni Allah Ta'ala. Ano yun? Binasa niya sa Surah Ali Imran, kayo na ang pinakamainam na umma sa lahat ng umma, ikukumpara sa umma ni Nuh, sa umma ni Musa, sa umma ni Isa, dahil nag-uutos kayo ng mabuti, nagbabawal ng masama, at naniniwala kayo sa tauhid kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang kwenta din ang pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama, kung hindi nakabatay sa tauhid. Dahil ang ma'ruf ay kung ano yung ginagawang ma'ruf o mabuti ng sharia, at ano yung masama ay ang dineklarang masama o tinukoy na masama ng sharia. Naam. Na ngayon, anong nangyari sa sosyedad natin? Mga Muslim, nag-aangkin na Muslim. Buwan na buwan ng Ramadan, kumakain sa daan na parang wala lang. Hindi naman sila ahlul a'dar, hindi naman sila yung may mga dahilan. Mga Muslim pa mismo. Pangutangon sila sa Kristiyano nga ilang classmate, may patong classmate nila o office mate nila. Bay, di ba Muslim ang kabay Ramadan maninyo ron? O lagi bay pero namang gukoy ulcer. Na ulcer pero sige panigarilyo. Kusog kay mo tabako. Sige pagka-ulcer. Kanang ulcer ni mo, nahin mo ng ulmam. Marami tayong excuse pagdating sa agama. Di ba ganun? Ito hindi lamang nandito sa masjid, pati yung mga nasa mga pamamahay nila. Pati yung mga kamag-anak natin na napapanood tayo, narinig tayo, iparinig nyo ito sa kanila. Magising tayo. Dahil baka mamaya magulantang na lang tayo isang araw, pinalitan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Sino man ang tumalikod sa inyo sa kanyang agama, papalitan kayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng isang bayan na iniibig siya, iniibig niya at iniibig siya. Iniibig niya, iniibig siya. Mapagpakumbaba sa kapwa mu'min at mabagsik sa mga kufar. Baliktad ngayon, mabagsik tayo sa kapwa mu'min, malambot tayo sa kufar. Sir, lalag ni diri sir. Pero yang kamu leader sa banwa, yang kamu imam sa banwa, yang kamu ustad sa banwa, yung kapatid mo sa Islam sa lugar mo, leader mo, may problema sini. Waalaikumsalam. Di ba? Ganyan tayo. Pagdating sa iman, pagdating sa kapatid natin sa iman, jazakallahu khairan. Pagdating natin sa kapatid sa iman, mabagsik tayo. Pag sukufar, ma'am, layo pa. Lagi ma'am, ma'am. Muslimah, may diferensya tayo, mabagsik tayo sa. Bakit ganun? Sa problema ng alwala wal bara. Sa problema ng tunay na pagmamahal para kay Allah at pagiging malaya para kay sa mga bagay na pinagbabawal ni Allah. Bakit si Maranao, si Tausug, si Calagan, si Maguindanao hindi kayang mag-isa ng isang masjid? Isang kitab natin, isang nabi natin, isang agama natin. Bakit ganun? Hindi tayo magkaisa doon sa isang kwan na yun. Kailangan nating sumuko sa kitab ni Allah. Sinadya kong basahin kanina ang mga ayat na yun sa Surah Ali Imran sa Tarawih para ma-remind tayo sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pangilagan ninyo ang parusa ni Allah ng tunay na pag-ilag o pag-iwas dito, at huwag ninyong hayaan na mamatay kayo maliban na nasa Islam kayo. At sabi ni Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a. At kumapit kayo sa lubid ni Allah sa Quran at sa Sunnah. Wala tafarraqu, huwag kayong magkahiwa-hiwalay dito sa kitab at sa Sunnah. Saan nagsimula ang mga sekta? Sa paghiwalay nila ng pag-unawang tama sa Quran at sa Hadith. Diyan nagsimula. Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadhkuru ni'matallahi alaykum. Alalahanin nyo ang ni'ma ni Allah sa inyo.
mga muhajirin, mga ansar, idh kuntum a'da, mga magkakaaway kayo noon nung wala pa kayo sa tauhid. Fa'allafa bayna qulubikum, pinag-isa ni Allah ang mga puso ninyo. Wa kuntum ala shafa hufrati minan nar fa'ankadakum minha. Niligtas kayo ni Allah Ta'ala, nandun na kayo sa bibig ng impyerno, niligtas kayo ni Allah doon. Fa'allafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, naging magkakapatid kayo sa ni'ma ni Allah. Ano bang ukhuwa na meron tayo, kapatiran? Kapatiran ng Islam, kapatiran ng iman. Paano mo haharapin? Paano ka matutuwa sa pagkumpleto mo sa ayuno, samantalang ang kapatid mo nagiging harang o bigat pa rin sa puso mo, na hindi pa rin kayo nag-iimikan sa isa't isa? Hindi pa rin kayo hindi dahil sa akida, la. Hindi dahil sa manhaj, hindi. Iisa kayo ng manhaj, matituwid kayo ng manhaj, maiintindihan pa natin kung mubtadi yung isa, ayan talaga kailangan alwala walbara, hindi. Pero dahil Muslim yan, tauhid din ang kanyang pinaniniwalaan, nasa tamang manhaj din siya, bakit hindi mo kakausapin? Bakit hindi ka magsasala katabi niya? Subhanal khallaqil alim. Yan ay nangyayaring fitna sa atin sa panahon natin ngayon. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran, huwag kayong bumalik sa kufur pagkatapos ng aking kamatayan. Anong bumalik sa kufur? Hindi kayo magiging kafir, pero yung kasalan ninyo ay kagaya ng gawain ng jahiliya. Yadribu ba'dukum unuqa ba'd, na tatagbakin ng isa sa inyo ang liig ng bawat isa. Magpapatayan kayo nang dahil sa mundo, sa mga bagay ng mundong ito. Subhanallah. Mga kapatid sa Islam, nangyayari sa atin sa buwan na ito ng ayuno. Paano kung mamamatay tayo, harap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, harap tayong mayroon tayong kaso doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, yung farha na yun, yung kaligayahan na yun, yung pangalawa, sabi niya, wa farhatun inda liqa'i rabbih bisawmihi. Yung kaligayahan, kasiyahan na mararamdaman ng mu'min, ma-experience niya kapag nakatagpo niya na si Allah, nadala-dala niya ang kanyang pag-aayuno. Anong ibig sabihin ito? Aqida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, naniniwala tayo na makikita natin si Allah ng ating mga paningin. Sinabi sa hadith ni Abu Dawud, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum iyanan. Makikita ninyo ang inyong Panginoon si Allah Ta'ala ng inyong mga mata. Ala ustad, namang binag-claim diri sa kalibutan ba? Nakita na daw niya ang Allah, punya, babae daw. Nag-anod-anod sa samal. Kufur to. Di man nato makita diri sa kalibutan na ni. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Allah ta'ala, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dili siya maabot, hindi siya maabot ng mga paningin, subalit naabot niya ang mga paningin dito sa mundong ito. Si Zamakhshari na isang Mu'tazila, nung sinabi ni Allah Ta'ala kay Musa alayhi salam, innaka lan tarani, hindi mo ako makikita, tinafsiran ni Zamakhshari na ang lan dito ay kasabi niya, lil abad. Ibig sabihin forever, hindi talaga makikita kahit sa kabilang buhay. Kaya ang mga Mu'tazila, kasama na rin ang Asy'ariyah, anak ito ng mga Mu'tazila at mga Jubaiyah, hindi sila naniniwala na makikita si Allah ng mga mu'minun doon sa kabilang buhay, doon sa paraiso sa araw ng paghukom. Samantala, tayo na Ahlus Sunnah wal Jama'ah, naniniwala tayo na makikita natin si Allah iyanan. Ano ang ating dalil? Napakarami. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalawang ano lang. Ang una, mga mukha na magsisikislapan, magsisikintaban. Yun ang mga tao ng paraiso. Pangalawa, ila rabbiha nadhirah,
na nakatuon, titingin sa kanilang Panginoon. Sabi ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ay tanzur ila wajhi rabbiha nazaran, na makakakita sila o makikita o titignan nila ang mukha ng kanilang Panginoon ng tunay na pagkatingin. Kaya tayo, naniniwala tayo hakika na may mukha si Allah, pero hindi kagaya ng mukha ng kanyang mga nilikha. At makikita siya ng mga mu'minun doon sa kanyang jannah. Kaya sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya tungkol sa aya sa Quran, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Para doon, ang paraiso ay para doon sa pinag-inam nila ang kanilang mga gawang mabuti at mayroon pang bonus, may karagdagan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannatil jannah, kapag papasok na daw ang mga tao ng paraiso sa paraiso, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, sasabihin ni Allah, turiduna syai'an azidukum, o mga ahlul jannah, gusto nyo pa ba ng karagdagan at idadagdag ko sa inyo? Subhanallah. Usipon ng Allah Ta'ala ang mga utaw ng surga. Ya kamu mga utaw ng surga, aong pabay pangayon mayo, aong pabay piyagap pangindua mayo, adugangan ko kamayo laong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matubag yung mga taga-jannah, sasagot ang mga nasa paraiso. Fayaqulun alam tubayyid wujuhana, hindi ba pinakislap mo na ang aming mga mukha, pinaputi mo na, wa tudkhilnal janna wa tunajjinan nar, hindi ba niligtas mo na kami sa impyerno, pinapasok mo kami ng paraiso? At sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, at aalisin ni Allah Ta'ala ang takip sa pagitan niya at ng mga ahlul jannah. فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهِيَ الزِّيَادَةُ. At wala nang kaibig-ibig sa kanila dun sa paraiso na yun, liban na lamang na makita at matignan nila ang mukha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, makikita ng mga ahlul jannah ang mukha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na si Allah ang nagbibigay na bonus dito sa kanila. Si Allah na sinasamba nila sa mundo, nagjihad sila sa mundo, nagda'wa sila, nag-ayuno sila, nag-hajj, na hindi natin nakikita si Allah Ta'ala. Sinusunod natin ang kanyang mga kautusan nang hindi natin nakikita, at doon sa paraiso ipapakita niya ng mukha niya. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka an la tuharrimna ru'yata wajhika yawmal qiyamah ya rabbal alamin. Ya Allah, dalangin namin sa iyo na huwag mong ipagbawal sa amin na makita namin ang iyong mukha sa araw ng paghukom. Na sino ang pagbabawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na makita siya at hindi niya sisilipin sa araw ng paghukom? Marami ang nabanggit sa hadith, pero magbabanggit ako ng isang hadith nang sa gayon ay maiwasan natin ito, ang mga katangiang ito. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Ahmad sa kanyang musnad, thalathatun la yanzurullahu ilayhinna yawmal qiyamah. Mayroon ikang tatlong uri ng tao na hindi papansinin, hindi makakakita kay Allah sa araw ng paghukom. Maaring makapasok ng paraiso kung nasa tauhid sila, pero hindi nila makikita si Allah sa araw ng paghukom. May maibabawal sa kanila na ni'ma na yun, na makita si Allah. Tatlo. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-aqu biwalidayhi, yaong sutil sa kanyang mga magulang, hindi marunong makisama ng mabuti at walang galang sa kanyang mga magulang hanggang namatay ang kanyang mga magulang. Pangalawa, al-mudminu, rajulun mudminun bil khamar, yung taong namatay siya, nalango sa alak, isama mo na yung namatay sa paninigarilyo, isama mo na dun yung Muslim na namatay sa drugs. Pangatlo, ad-dayuth. Ad-dayuth, yung lalaking dayuth. Sabi ng mga sahaba, mad-dayuth ya Rasulullah? Sino itong dayuth ya Rasulullah? Ay yung lalaki na hindi niya kayang pagbawalan ng kanyang asawa sa pinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung kanyang asawa, anak niya,
hindi naghihijab, nakikipag-usap sa hindi mahram, hindi niya kayang gawin, hindi niyang pagbabawalan, hindi ito papansinin ni Allah Ta'ala sa yawmul qiyamah. Nasaan ang ghira, ang selos natin mga kapatid sa mga pagkaabugo natin sa mga asawa at anak natin? Wal iyadu billah, sa panahon pa na ito, hinahayaan natin na mag-abroad sila na wala silang mga mahram. Nag-abroad ang mga kababaihan natin. Inaabuso ng mga Arab. Hindi ba sobra pa sa kadda youth yun? Tumatanggap tayo ng mga earnings nila, nagpapakahirap sila doon. Tinatanggap natin, samantala, dapat tayo ang protector nila. Hinahayaan natin na bastusin sila ng mga ibang lahi doon, nang hindi mo asawa, nang hindi nila asawa, nang hindi nila kapatid. A'udhu billah. Magising tayo mga kapatid sa katotohanan na ito, na maaring maibawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang masilayan natin ng mukha niya. At napakalaking ni'man ito at napakalaking kalugian ng isang nagkiklaim na Muslim na hindi niya masisilayan ang mukha ni Allah sa araw ng paghukom dahil lang doon sa mga kasalanan na yun. Nawa ay makuha natin ang dalawang kaligayahan na yun, maging kabilang tayo sa binigyan ni Allah ng dalawang kaligayahan, ng farhatan na yun, ng mga kaligayahan na yun para sa nag-aayuno, sa kanyang pag-iftar at sa kanyang pakikipagtagpo kay Allah. Barakallahu fikum ni husni istimaikum wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, alhamdulillah. Ito yung menurut natin, yung mga nasiha, masyaAllah, nakuha na ayun yung kamang natin sikong mga yung kalangitan. Alhamdulillah, kami sukuran tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so ano ang Sheikh? Madawat kita ng mga usip. Pero bago kita Fadal. Dawat ng usip, kung ano na nangyari sa certification niya. Ganito si okay, so itawagan namin si Imam Madre Lani, yung dato, upod ko ng mga burgasing Jamaah Al-Faruq. Di kita sa tabangan, insyaAllah. Bago namin ang atag, abasan namin sa Certificate of Appreciation, presented to Sheikh Abdul Rahman Jadir for sharing his valuable knowledge as a speaker during Islamic Muhadara program on the month of Ramadan held at Jamaah Darussalam Al-Faruq or Barangay Kalindig, Bapang District, Island Garden City of Samar, given the 13th day of April 2022. Signed Junior and Cervantes, Dakyo President, Darussalam Al-Faruq, yung President. Jumatil Sino, yani ang kuwan, in charge sa Committee of Da'wah. Iwan Adnan Kailani, Imam ng Darussalam Al-Faruq, Tuli Uwayan Dato ng Jamaah Darussalam Al-Faruq. Ay, dato. Okay, so pagdating na, open na yung kanatan na doon pag-usip, sinitungan mga usip, clarification, anda atabangan na kanatan alim dahil na yun. Sa kabayan, pwede, kung hindi magagamaan sa tabangan, ikuha na yan. Isikreto na yan. Kaya yamang kabukog din mo ako ng dalan. Sige. Asan sa lupa? Base ng mga usip na yun? Ha? Sa babae?
Number 3. Pag-isip yan yung usip sa tipo ng sahur, upama yan, yagakan ako ang isangkan ako ng adan, ng sugo. Pero ang pa'y tagakan ko na, yagakugog, kuman. Yan pa sa baba, yan pa sa baba. Kapag iba, ato ng guide inyan